Naramdaman ni Sofia ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang sentido bago pa man mangyari ang lahat. Ang mabigat na silver tray ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Isang malakas na tawa mula sa isang bisita ang gumulat sa kanya at sa isang iglap, ang hindi maiiwasan ay nangyari. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa masayang tugtugin sa loob ng mansyon ng mga Mendoza. Ang mamahaling red wine ay parang dugo na kumalat sa puting-puting bestida ng isang ginang. Parang umakyat lahat ng dugo sa mukha ni Sofia. Napatanga siya. Hawak pa rin ang walang lamang tray, habang lahat ng mata sa marangyang pagdiriwang ay nakatutok sa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Gusto niyang maglaho. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sorry po, ma'am. Hindi ko po. Anong sorry? Tingnan mo ang ginawa mo. Sigaw ng ginang, na halos mangiyak sa galit. Alam mo ba kung magkano itong damit na ito? Siguro kahit 1 taon mong sahod, hindi mo ito mababayaran. Isang anino ang tumabon sa kanya. Isang malamig at matalim na boses ang bumasag sa mga bulungan. Ano ang kaguluhang ito? Si Ma'am Beatrice, ang kapatid ng yumaong ina ng nawawalang tagapagmana at ang may pinakamatalim na tingin sa buong mansyon. Napayuko si Sofia, lalong nanliit ang kanyang sarili. Tingnan mo ang ginawa ng walang kwenta mong katulong, Beatrice. Sumbat ng ginang. Hindi sumagot si Beatrice. Sa halip, marahas nitong hinawakan ang braso ni Sofia. Napadaing sa sakit si Sofia. Wala ka na bang gagawing tama? Palagi ka na lang pabigat. Galit na bulong ni Beatrice, sapat lang para marinig niya. Sa biglaang paghila, naramdaman ni Sofia ang isang malamig na bagay na humaplos sa kanyang leeg bago ito tuluyang nawala. Isang maliit na tunog ng pagkalagot ang narinig niya. Napatingin siya sa sahig. Doon, sa makintab ng marmol, gumulong ang munting pilak na puso ng kanyang kwintas. Ang kaisa-isang alaala mula sa kanyang yumaong ina-inahan. Ang bagay na hindi niya hinuhubad kahit kailan. Kumirot ang puso niya, hindi dahil sa galit ni Beatrice, kundi dahil sa pagkasira ng pinakamahalaga niyang yaman. Nang akmang dadamputin ito ni Sofia, isang pares ng mamahaling sapatos ang huminto sa mismong tapat ng kwintas. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong silid. Maging ang musika ay tumigil. Dahan-dahang yumuko ang matriarka ng pamilya, ang may kaarawan, si Doña Victoria Mendoza. Nanginginig ang kamay nitong pinulot ang munting kwintas mula sa sahig. Tinitigan niya iyon na parabang nakakita siya ng multo, na wala ang pagiging estrikto sa mukha ng matanda. Napalitan iyon po ng gulat, ng pananabik, ng isang damdaming hindi maipaliwanag ni Sofia. Victoria, ano ba yan? Isang murang pira. Hindi natapos ni Beatrice ang sasabihin. Manahimik ka. Utos ni Doña Victoria. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatingin kay Sofia. Para siyang sinisiyasat ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng kahulugan. Tumayo ito sa kanyang harapan. Hawak-hawak ang kwintas na parabang iyon ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Naramdaman ni Sofia ang pagbilis ng kabog ng kanyang dibdib. Bakit ganito makatingin ang Donya? Ano ang mayroon sa kwintas niya? Itinaas ni Doña Victoria ang kwintas sa pagitan nila. Ang munting puso ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Nanginginig ang boses ng matanda nang ito ay magsalita. Saan mo nakuha ang kwintas na ito, Hija? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng Donya at sa huling pagkakataon, nagsalita itong muli. Basag ang boses sa emosyon. Ito ay pag-aari ng apo kong si Clara parang isang panaginip. Isang panaginip na 20 taon nang hinihintay ni Victoria na magising. Huwag ninyong gagalawin ang batang iyan. Ang utos niya at sa isang iglap, ang lahat ng bulungan ay napawi.
Ang kanyang boses, kahit mahina, ay may bigat na kayang magpatigil ng mundo sa loob ng mansyon na yon. Hindi niya pinansin ang naguguluhang mga bisita. Hindi niya pinansin ang nanlalaking mga mata ng sarili niyang anak na si Beatrice. Ang tanging nakikita niya ay ang batang babae sa sahig. Payat, takot, at may mga matang nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Sofia. Malamig ito at nanginginig. "Sumama ka sa akin," mahinahon niyang sabi, ngunit may diin, ng isang utos na hindi maaaring suwayin. Dinala niya si Sofia sa kanyang pribadong pag-aaral, isang silid na puno ng mga libro at mga alaala. Isinara niya ang pinto at sa wakas, huminga siya ng malalim. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakabibingi kaysa sa ingay sa labas. Dito ang bawat paghinga, bawat pagtibok ng puso ay maririnig. Pinaupo niya si Sofia sa isang silyang balat at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tiningnan niya ito hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang posibilidad, isang himala. "Huwag kang matakot, Hija," sabi ni Victoria, sinisikap na pagaanin ang kanyang boses. Inilapag niya ang kwintas sa isang maliit na mesa sa pagitan nila. "Ang kwintas na yan, saan mo ito nakuha?" Nanginginig pa rin ang boses ni Sofia nang sumagot ito. "Bigay po ng nanay-nanayan ko, ma'am, bago po siya pumanaw. Iyon na lang po ang natatanging alaala ko sa kanya." Kumirot ang puso ni Victoria. Nanay-nanayan. Kung gayon, hindi niya alam. "Sino ang mga magulang mo?" Napayuko si Sofia. "Ulila na po ako, ma'am. Lumaki po ako sa kanila, sa isang maliit na bahay sa probinsya. Simpleng tao lang po kami." Bawat salita ni Sofia ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Victoria. Habang ang apo niya ay nagdaranas ng hirap, siya ay namumuhay sa karangyaan. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. 20 taon ng pagdurusa na dapat ay hindi niya naranasan. "At ang iyong ama-amahan?" "Si Tatay Lito po, ang dating kusinero dito," sagot ni Sofia, na may bahid ng kalungkutan. "May sakit po siya kaya po ako nagsisikap magtrabaho, Lito." Ang kusinerong bigla na lang naglaho matapos ang insidente. Ang lahat ng piraso ay nagtutugma. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. "Ina, ano ang ginagawa ninyo? Huwag kayong magpalinlang sa drama ng babaeng yan." Galit na sigaw ni Beatrice. Ang muka ay puno ng pag-aalala at galit. Isa siyang magnanakaw. Sigurado akong ninakaw niya lang ang kwintas na yan. Tumayo si Victoria. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad na hindi matitinag. "Isang salita pa, Beatrice, at makakalimutan kong anak kita." Sumunod sa likod ni Beatrice ang anak nitong si Eduardo. Ang muka ay naguguluhan. "Lola? Mama? Ano po ang nangyayari?" Napatingin si Eduardo kay Sofia na ngayon ay lalong nanliit sa kanyang upuan. Takot na takot sa gitna ng sigalot. Nakita niya hindi ang isang katulong, kundi isang babaeng nasasaktan. Hindi pinansin ni Victoria si Beatrice. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Ang kanyang desisyon ay buo na. "Tatawagan ko si Dr. Santos," deklara niya. Namutla si Beatrice. "Para saan, ina? Huwag ninyong sabihing." Tiningnan ni Victoria ang kanyang anak ng diretso sa mata. Isang tingin na kayang magpatunaw ng bakal. "Para sa isang DNA test. Ngayon din." Hindi na nagtagal at dumating ang matandang doktor ng pamilya. Ang tensyon sa silid ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Tahimik na kinuha ni Dr. Santos ang mga sample mula sa loob ng pisngi ni Victoria. At pagkatapos ay kay Sofia na hindi makatingin kanino man. Si Beatrice ay pabalik-balik sa paglalakad sa isang sulok, parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Si Eduardo naman ay nakatayo lamang sa tabi ng pinto. Ang mga mata ay hindi maalis kay Sofia. "Dadalhin ko ito agad sa laboratorio.
Ipaprioridad ko ito, sabi ng doktor. Tatawag ako sa lalong madaling panahon. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahaba sa buhay ni Victoria. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lamang ng lumang orasan sa pader ang maririnig. Hanggang sa wakas, tumunog ang telepono. Napatalon ang lahat. Nanginginig ang kamay ni Victoria nang sagutin niya ito. Sa isang senyas, inilagay niya ito sa loudspeaker mode. Ang bawat paghinga sa silid ay tila huminto. "Hello, Dr. Santos?" "Victoria," sagot ng boses sa kabilang linya, formal at malinaw. Nagkaroon ng isang maikling paghinto na parang nagpabigat sa buong sansinukob. "Mayroon na akong resulta." Narinig ni Victoria ang pagbagsak ni Beatrice sa isang silya sa likod niya. "Congratulations, Ma'am Victoria. The DNA results are a 99.9% match. Sofia is Clara Mendoza." Ang boses mula sa telepono ay parang isang martilyo na bumasag sa mundo ni Beatrice. 99.9%. 1% na walang puwang para sa pagdududa. 1% na sumisira sa 20 taon ng kanyang maingat na itinagong kasinungalingan. Sa isang iglap, ang hangin sa silid ay naging mabigat. Hindi siya makahinga. Naramdaman niya ang malamig na tingin ng kanyang ina, ang naguguluhang tingin ng kanyang anak, at ang walang emosyong tingin ng hampas lupang iyon ni Clara. Clara, kahit ang pangalan ay lason sa kanyang pandinig. Tapos na ang laro. Natalo na siya. Hindi. Nagsisimula pa lang, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong plano, isang palabas na kailangan niyang gawin ng perpekto. Dahan-dahan, hinayaan niyang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hinayaan niyang manginig ang kanyang mga labi. Mula sa pagiging isang manguusig, kailangan niyang maging isang biktima. Nabasag ang kanyang boses, puno ng pagsisisi na hindi naman totoo. Napatingin sa kanya si Victoria. Ang mukha ay nagpapakita ng sakit at pagkalito. "Beatrice, may alam ka ba rito?" Ito na ang pagkakataon niya. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena mula sa malayong nakaraan. Isang batang Beatrice nakatayo sa isang sulok habang ang kanyang perpektong ate na si Cecilia ay pinupuri ng kanilang mga magulang dahil sa isang medalyang napanalunan nito. Si Cecilia na palaging bida. Si Cecilia na kinuha ang lahat. Ang atensyon, ang pagmamahal, ang yaman. At nang ipinanganak nito si Clara, parang ninakaw na rin nito ang kinabukasan na dapat ay para sa kanya at sa kanyang anak. Ang inggit na yon, ang laso na yon, ay muling gumapang sa kanyang puso, nagbibigay sa kanya ng lakas para sa kanyang gagawing pag-arte. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa pagitan ng kanyang ina at ni Clara. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. "Patawarin niyo ako, Ina. Patawarin mo ako." Hagulgol niya. Ang kanyang mga salita ay halos hindi maintindihan. Ako ang may kasalanan ng lahat." Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa silid. Nakita niya ang pagkagimbal sa mukha ng kanyang ina. Maging si Eduardo ay napaatras. Si Clara, na natiling tahimik, ang mga mata ay blanko. Sinusubukang iproseso ang lahat. Mahina. Isip-isip ni Beatrice, palagi kang magiging mahina. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Victoria. Nanginginig ang boses. "Inggit, Ina. Kinain ako ng inggit." Patuloy ni Beatrice sa kanyang palabas. "Hindi ko matanggap na nasa ate ang lahat. Kaya noong araw na yon, binayaran ko si Lito. Sinabi ko sa kanya na ilayo niya ang bata. Ilayo sa amin. Hindi ko sinasadya, hindi ko inakalang." Itinakip niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa kunwaring pag-iyak. Ibinigay niya sa kanila ang isang kwento na may bahid ng katotohanan para maging kapani-paniwala. Isang kwento ng kahinaan, hindi ng kasamaan.
Hinawakan siya sa balikat ni Victoria. Walang init, ngunit walang galit. Pagkalito. Iyon ang kailangan niya. Pagkalito. Tumayo ka, Beatrice. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ang kanyang mga peking luha at buong tapang na hinarap si Clara. Patawarin mo ako, pamangkin. Sabi niya, bawat salita ay may kasamang pait. Sana balang araw, mapatawad mo ang tita mo. Hindi sumagot si Clara. Mas mabuti. Nang gabing iyon, matapos ang kaguluhan, pumasok si Beatrice sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at ikinulong ito. Ang malungkot at nagsisising maskara ay biglang nawala. Napalitan ito ng purong galit. Kinuha niya ang isang mamahaling florera sa kanyang mesa at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Lumapit siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang talunang babae, kundi isang reyna na inaagawan ng kanyang kaharian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi pa ito tapos. Ang pag-amin niya ay isang paraan lamang para makakuha ng oras. Isang paraan para hindi siya itaboy. Isang paraan para manatili sa loob ng laro. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-dial ng isang numero. Isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Sumagot ito sa unang ring. Napanood mo ba ang balita? Tanong ng boses sa kabilang linya. Hindi iyon mahalaga. Malamig na sagot ni Beatrice. Ang kanyang boses ay wala nang bahid ng anumang emosyon. Ito ay purong bakal. May ipapagawa ako sa'yo. Ano iyon? Tumingin si Beatrice sa kanyang refleksyon sa basag na salamin. Isang ngiti na kasing lamig ng yelo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hanapin mo siya. Utos niya. Si Lito, ang dating kusinero. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Siguraduhin mong hindi na siya kailanman magpapakita pa. Ang bawat umaga ay isang pagsubok. Pagmulat pa lang ng mga mata ni Clara, ang unang bumubungad sa kanya ay hindi ang pamilyar na sinag ng araw sa maliit nilang bintana, kundi ang malawak at puting kisame ng isang silid na mas malaki pa sa buong bahay na kinalakihan niya. Ang malambot na kama ay parang kumunoy na humihigop sa kanya. Ang mga damit sa walk-in closet ay parang mga kasuotan ng isang estranghero. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang salamin na kasing laki ng pinto. Suot niya ang isang kulay asul na bestida na gawa sa seda. Maganda raw ito, sabi ni Doña Victoria. Mamahalin. Pero para sa kanya, para kay Sofia, ito ay isang baluti. Isang mabigat na kasuotan na hindi niya alam kung paano gagalawin. Hindi niya makita ang sarili niya. Ang nakikita niya sa salamin ay isang pekeng bersyon, isang batang babae na naglalaro ng prinsesa-prinsesahan. Clara, Hija, handa ka na ba? Naghihintay na sila para sa almusal. Ang boses ni Doña Victoria ay maririnig mula sa labas ng pinto. Huminga siya ng malalim. Opo, Lola. Bababa na po. Lola, ang salitang yon ay bago at banyaga pa rin sa kanyang dila. Ang hapagkainan ay isa pang entablado, isang mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy na papalibutan ng mga kubyertos na hindi niya alam kung para saan ang kalahati. Si Doña Victoria ay nasa kabisera. Ang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-asa sa tuwing titingin sa kanya. Si Beatrice naman ay nasa kabilang dulo. May isang ngiti sa labi na hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Si Eduardo ay nasa tapat niya, tahimik na kumakain. Clara, sinabihan ko na pala ang isang private tutor na pumunta dito mamaya, sabi ni Victoria, para maturuan ka sa mga bagay na hindi mo na pag-aralan. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga pisngi.
Isa iyong paalala na para sa kanila, kulang siya, hindi siya sapat. Magandang ideya iyan, ina. Sabat ni Beatrice, ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit may nakatagong kamandag. Dahil ang pagiging isang Mendoza ay hindi lamang sa dugo. Nasa kilos din iyan at sa talino. Tumingin ito sa kanya. Halimbawa, Clara, ano ang opinyon mo sa kasalukuyang paggalaw ng stock market? Narinig ko kasing bumagsak ang shares ng kumpanya ni Don Ricardo. Napatigil si Clara sa pagsubo. Stock market? Shares? Ang mga salitang yon ay parang galing sa ibang lengguwahe. Napayuko na lang siya at umiling. Pasensya na po, tita. Wala po akong alam dyan. Ganun ba? Sabi ni Beatrice. May halong kunwaring pagkadismaya. Sayang, akala ko pa naman. Beatrice, tama na. Saway ni Victoria, ngunit huli na ang lahat. Ang kahihiyan ay nakatanim na. Pagkatapos ng almusal, mabilis na tumayo si Clara para tumakas. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. Clara, sandali. Si Eduardo. Nakasunod pala ito sa kanya. Huminto siya sa pasilyo, ngunit hindi ito hinarap. Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin para kay mama, sabi nito. Minsan, hindi niya sinasadya ang mga sinasabi niya. Hindi sinasadya? Gustong matawa ni Clara ng mapait. Alam niyang bawat salita ni Beatrice ay may intensyon. Okay lang, sagot niya. Malamig at maikli. Kung kailangan mo ng kausap o ng tulong sa kahit ano, hinarap niya ito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Eduardo ang kislap ng dating Sofia sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagmamatigas. Anak ka niya, sabi ni Clara. Paano ako magtitiwala sa'yo? Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang umakyat pabalik sa kanyang malawak at malungkot na kulungan. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Napapikit siya. Ang bigat sa dibdib niya ay parang isang malaking bato. Binuksan niya ang pinakailalim na drawer ng kanyang aparador. Doon, nakatago sa ilalim ng mga bagong damit na sutla, ay ang luma niyang uniforme, ang uniforme ni Sofia. Kinuha niya ito. Ang tela ay magaspang sa kanyang mga daliri, ngunit pamilyar. May amoy pa ito ng pawis at pagod, ng simpleng buhay. Niyakap niya ang lumang damit ng mahigpit at doon, sa katahimikan ng marangyang silid, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang bumuhos. Hindi siya si Clara Mendoza, ang heredera. Siya si Sofia, ang katulong na naliligaw sa palasyo ng iba. Makalipas ang ilang araw, isang malaking pagtitipon ng buong angkan ng Mendoza ang idinaos. Isang paraan, sabi ni Victoria, para formal siyang ipakilala. Para kay Clara, ito ay parang isang paglilitis. Bawat kamag-anak ay tumitingin sa kanya mula ulo hanggang paa, bumubulong sa isa't isa. Ngumingiti siya hanggang sa mangawit ang kanyang mga panga. Habang umiinom siya ng juice sa isang sulok, nakita niyang may ibinubulong si Beatrice sa isang matandang babae, isang malayong tita nila. Pagkatapos noon, lumapit ang babae sa kanya. May isang pekeng ngiti sa mga labi. Ikaw pala si Clara, sabi nito. Ang boses ay matamis ngunit mapanuri. Kamukha mo nga ang yumaong si Cecilia. Pero, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Sigurado ka bang isa kang Mendoza? You look more like a fraud. Narinig ni Eduardo ang bawat salita. You look more like a fraud. Ang mga salitang iyon, binitiwan ng kanilang tita Consuelo, ay parang isang sampal na dumapo hindi sa pisngi ni Clara, kundi sa kanyang sariling mukha. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Clara na may hawak ng baso. Nakita niya kung paano naglaho ang pilit ng ngiti sa mga labi nito na napalitan ng isang blangkong ekspresyon, isang pader na mabilis na itinayo para itago ang sakit. At sa kabilang dako ng silid, nakita niya ang kanyang ina. Nakangiti ito habang nakikipag-usap sa iba na para bang walang kinalaman sa nangyari.
Pero alam ni Eduardo, kilala niya ang nangiting iyon. Ito ang ngiti ng tagumpay. Isang pamilyar na galit ang nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Kinagabihan, hindi na siya nakatiis. Inabangan niya ang kanyang ina sa library nito. Mama, kailangan nating mag-usap. Tumingala si Beatrice mula sa librong binabasa. Tungkol saan, anak? Tanong nito. Inosente at mahinahon. Tungkol kay Clara. Tungkol sa ginawa mo kanina. Mariing sabi ni Eduardo. Alam kong ikaw ang nagsulsol kay Tita Consuelo. Inilapag ni Beatrice ang kanyang libro. Ang ekspresyon niya ay hindi nagbago. At ano naman kung ako nga? Tinutulungan ko lang siya. Tinutulungan? Hindi makapaniwalang tanong ni Eduardo. Mama, ipinapahiya niyo siya. Araw-araw. Para ninyo siyang tinutulak palayo. Hindi, Eduardo. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinaplos ang kanyang pisngi na parang isa pa rin siyang bata. Pinapalakas ko siya. Ang mundo ng mga Mendoza ay hindi para sa mga mahihina. Kung hindi niya kayang harapin ang simpleng pangungutya, paano niya haharapin ang pamamahala sa isang imperyo? May punto ang kanyang ina. Laging may punto. Magaling siyang baluktutin ang mga salita hanggang sa ang masama ay magmukhang tama. Pero sa pagkakataong ito, hindi magpapatalo si Eduardo. Naalala niya ang kabaitan ni Sofia, kung paano nito palihim na binibigyan ng pagkain ang matandang hardinero, kung paano ito ngumingiti sa tuwing nakakakita ng pusa sa hardin. Ang Sofia na yon, ang Clara na yon, ay hindi mahina. Sinasaktan lang siya. Hindi ganyan ang paraan, ma. Giit niya. Kailangan niya ng suporta, hindi ng panunuligsa. Biglang nagbago ang anyo ni Beatrice. Ang pagiging malambing ay nawala. Napalitan ng isang malamig na tingin. At bakit ka ba ganyan na lang magmalasakit sa kanya, Eduardo? Dahil ba maganda siya? Dahil ba siya ang bagong heredera? Huwag mong sabihing nahuhulog ka na sa isang hampas lupa? Natigilan si Eduardo. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumama sa isang bahagi ng kanyang puso na hindi niya pa gustong aminin. Nakita ni Beatrice ang kanyang pag-aalinlangan. Ito na ang pagkakataon nitong bawiin ang kontrol. Bigla itong umiyak, mga buwayang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Anak, hindi mo ba naiintindihan? Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo, para sa kinabukasan mo. Sa oras na makuha ng babaeng iyan ang tiwala ng lola mo, paano na tayo? Paano na ang pangarap ko para sa'yo? Ang pamilyar na pakiramdam ng pagkakasala. Ito ang pinakamalakas na sandata ng kanyang ina. At gaya ng dati, tumalab ito. Napabuntong hininga si Eduardo. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Mama, pangako anak, pagkatapos nito, titigilan ko na. Bigyan mo lang ako ng panahon para siguraduhin na karapat-dapat talaga siya. Sabi ni Beatrice, niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na parang rehas na bakal. Kinabukasan, habang nag-aayos si Eduardo ng ilang papeles sa ibabaw ng mesa ng kanyang ina, may isang folder na nahulog sa sahig. Nagkalat ang mga resibo. Pinulot niya ang mga ito at isang partikular na resibo ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang bayarin para sa serbisyo ng isang private investigator, ang PETSA. 2 araw lamang matapos makumpirma na si Sofia ay si Clara. Nangunot ang kanyang noo. Para saan ito? Bakit kailangan ng kanyang ina ng isang investigador? Hindi niya matiis. Kailangan niyang malaman kung ano ang nararamdaman nito. Hinanap niya si Clara. Natagpuan niya ito sa hardin, nakaupo sa isang bench, tahimik na nakatingin sa mga bulaklak. Dahan-dahan siyang lumapit. Clara? Lumingon ito. Ang mga mata ay may bakas ng kalungkutan, ngunit walang gulat. Gusto kong humingi ng paumanhin, sabi niya, nauutal. Sa lahat. Tumingin ito sa kanya, isang mahabang tingin na parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Bakit mo ginagawa ito?
Dahil, dahil mali ang ginagawa nila, ang ginagawa ni Mama, pag-amin niya. Ang pagsasabi nito ng malakas ay parang isang pagtataksil, ngunit parang isa ring pagpapalaya. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko pero gusto kong maniwala sa'yo. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang nakita niya sa mga mata nito. Akmang magsasalita pa sana siya nang isang malamig na anino ang tumabon sa kanila. Eduardo, Clara, mukhang nagkakamabutihan na kayo. Nakatayo doon si Beatrice. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo habang nakatitig sa kanilang dalawa. Ang tingin ni Beatrice ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila ni Eduardo. Hindi na nagpaalam si Clara. Mabilis siyang tumayo at naglakad palayo. Dala-dala ang bigat ng tingin na iyon sa kanyang likuran. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas. Hindi na siya nag-isip. Kumuha siya ng kaunting pera sa kanyang drawer. Nagsuot ng isang simpleng damit at sombrero para hindi makilala. At sa unang pagkakataon, lumabas siya ng mansyon ng mag-isa. Sumakay siya ng bus. Walang partikular na destinasyon. Ang mahalaga ay makalayo. Ang ingay ng syudad, ang pamilyar na amoy ng usok at pagkain sa kalye. Lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Ito ang mundo niya. Ito ang mundong kilala niya. Hindi nagtagal. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng eskinita, napapasok sa dati nilang bahay. Ang bahay. Maliit, kupas na ang pintura at may mga yero na ang bubong. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamapayapang lugar sa mundo. Pinihit niya ang susi sa lumang seradura. Isang tunog ng pag-angal ang sumalubong sa kanya. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at ng mga alaala. Walang nagbago. Ang mga lumang muebles, ang kurtinang tahi ng kanyang ina-inahan, ang maliit na altar sa isang sulok. Para siyang bumalik sa panahon. Nagsimula siyang maglinis, isang gawaing pamilyar at nakapagpapakalma. Habang inaayos niya ang mga gamit sa ilalim ng kama ng kanyang mga magulang-magulangan, nakapa niya ang isang matigas na bagay na nakatago sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig. Isang maliit na kahong gawa sa kahoy, kumabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan niya itong inilabas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang takip nito. Sa loob, may ilang mga bagay. Isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol, isang kupas na litrato ng kanyang ina-inahan nung dalaga pa ito, at isang bungkos ng mga liham na nakatali ng isang pulang sinulid. Ngunit may isang bagay pa sa ilalim ng mga ito, isang sobrang naninilaw na. Sa labas, nakasulat ang pangalan niya, Sofia. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang maikling sulat at isang maliit, kalawangin na susi. Ang sulat ay mula sa kanyang nanay. Isinulat marahil bago ito bawian ng buhay. Anak kong Sofia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay, wala na ako. Patawarin mo ako, anak, sa mga kasinungalingan. Patawarin mo ang tatay Lito mo. Napilitan lang kami. Ang tatay mo ay hindi may sakit. Siya ay nagtatago. Nagtatago mula sa isang kasalanan na hindi niya ginusto. May isang malaking sikreto na bumabalot sa pagkatao mo. Isang sikretong mapanganib. Hindi ka namin inagaw, anak. Iniligtas ka namin. Huwag kang magagalit sa kanya. Mahal na mahal ka namin. Kung handa ka nang malaman ang katotohanan, gamitin mo ang susing ito. Ito ang magbubukas ng isang baul sa ilalim ng lumang aparador. Ngunit mag-iingat ka, anak. Ang katotohanan ay may kasamang panganib. Hayaan mong ang puso mo ang magturo sa iyo ng daan pauwi. Nagmamahal, nanay nanginginig na napahawak si Clara sa sulat. Iniligtas? Ano ang ibig sabihin nito? Sa ilalim ng sulat, may isang address. Isang address sa isang malayong probinsya sa Laguna.
Walang pag-aalinlangan. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay umalis na siya. Nag-iwan lang siya ng isang maikling sulat para kay Doña Victoria na nagsasabing kailangan niya ng panahon para sa kanyang sarili. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Ngunit habang papalayo siya sa Maynila, papalapit naman siya sa isang katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Natagpuan niya ang address sa isang liblib na lugar, isang simpleng bahay kubo na napapaligiran ng mga puno. Nanginginig ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim at lumapit sa pinto. Kumatok siya ng 3 beses. Matagal bago bumukas ang pinto. Dahan-dahan itong bumukas at isang mukha mula sa nakaraan ang sumalubong sa kanya. Mas matanda na, mas payat, at may malalim na lungkot sa mga mata, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Napatakip si Clara sa kanyang bibig. Ang mga luha ay biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Tatay. Ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking inakala niyang may sakit at nang iwan sa kanya. Ang lalaking pinangakuan niyang tutulungan sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga Mendoza ay nakatayo roon, buhay at gulat na gulat. Si Mang Lito. Ang pagkikita nila ay nababalot ng katahimikan at ng mga luhang hindi masabi. Niyakap ni Clara si Mang Lito ng napakahigpit na para bang sa pagyakap na yon ay mabubura ang mga taon ng pag-aalala at pangungulila. Si Mang Lito naman ay umiiyak na parang isang bata, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang tatay. Sa loob ng maliit na kubo, sa harap ng isang baso ng mainit na tsa, unti-unting inilahad ni Mang Lito ang lahat. Hindi ko ginusto yon, Sofia. Clara. Nahihirapan niyang sabi. Ang asawa ko, ang nanay mo, ay matagal nang may sakit sa puso noon at ang kuya mo, ang panganay naming anak, si Marco mo, ay may leukemia. Napahawak si Clara sa kanyang dibdib. Kuya, mayroon siyang isang kapatid na hindi niya nakilala. Wala kaming pera. Patuloy ni Mang Lito, ang boses ay basag. Isang araw, nilapitan ako ni Ma'am Beatrice. Alam niya ang sitwasyon namin. Sinabi niya, sasagutin niya ang lahat ng gastos sa pagpapagamot ni Marco. Bibigyan niya kami ng bagong buhay sa isang kondisyon. Tumingin ito kay Clara. Ang mga mata ay puno ng sakit. Ang kondisyon ay ilayo ka namin. Sabi niya, para daw yon sa kapakanan mo dahil may mga taong gustong manakit sa'yo. Bata pa ako noon, naguguluhan, desperado. Naniwala ako. Kaya tinulungan niya kaming tumakas. Binigyan niya kami ng pera para magsimula sa probinsya. Pero huli na ang lahat para kay Marco. Namatay din siya makalipas ang 1 taon. Ang kwento ay parang isang punyal na sumasaksak sa puso ni Clara. Si Beatrice, hindi lang pala inggit ang nagtulak dito. Ginamit nito ang desperasyon ng isang pamilya para sa sarili nitong masamang hangarin. Bakit po kayo nagtago, Tay? Bakit ninyo sinabing may sakit kayo? Tanong ni Clara. Dahil nang malaman kong hinahanap ka na ng mga Mendoza, nang makita ko ang balita, natakot ako. Pag-amin ni Mang Lito. Natakot ako na baka balikan ako ni Ma'am Beatrice. Baka kung ano ang gawin niya sa akin. O sa'yo. Kaya sinabi ko sa'yong may sakit ako para hindi mo na ako hanapin, para maprotektahan ka. Pero mali ako, anak. Ang pagtatago ko ay lalo ka lang inilagay sa panganib. May kinuha si Mang Lito mula sa baul na binuksan ni Clara gamit ang susi. Isang maliit, luma at nababalutan ng katad na kwaderno. Hindi ito sa akin, sabi niya. Iniabot ito kay Clara. Ito ang dahilan kung bakit kami talaga tumakas. Bago ang araw na kinuha ka namin, palihim itong ibinigay sa akin ng nanay mo, si Cecilia. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang hawak niya ang tala-arawan. Ang sulat kamay sa unang pahina
ay elegante at pino, Cecilia Mendoza. Sabi niya sa akin, Lito, itago mo ito, itago mo. Huwag mong ibibigay kahit kanino, kahit sa asawa ko. Kung may mangyaring masama sa akin, ibigay mo lang ito sa anak kong si Clara kapag nasa tamang edad na siya. Hindi ko naintindihan noon, pero kinabukasan, natagpuan na lang siyang patay sa isang car accident. Parang nanuyo ang lalamunan ni Clara. Ang aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Umupo siya sa isang sulok ng kubo. Ang sikat ng araw mula sa bintana ang nagsilbing ilaw niya habang binubuklat niya ang bawat pahina. Ang tala-arawan ay puno ng mga masayang kwento tungkol sa pagbubuntis, sa kanyang pagsilang, sa maliliit na bagay na nagpapasaya sa isang ina. Napangiti si Clara sa kabila ng kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang kilala niya ang kanyang ina. Ngunit habang papalapit sa dulo, ang tono ng mga sulat ay nagbago. Naging puno ito ng takot at pag-aalinlangan. October 12, muli na namang nag-away kami ni Beatrice. Nakita kong masama ang tingin niya kay Clara habang karga ko ito. Sinabi niyang ako na lang palagi ang masuwerteng kapatid. May pait sa kanyang boses na nakakakilabot. October 19, may kakaiba sa preno ng sasakyan ko kanina. Muntik na akong bumangga sa isang puno. Sabi ng asawa ko, baka aksidente lang. Pero hindi ako naniniwala. Alam kong may kinalaman si Beatrice dito. Nanginig ang buong katawan ni Clara. Ang hininga niya ay naging mabilis at mababaw. Binuklat niya ang huling pahina, ang huling isinulat. Ang tinta ay bahagyang kumalat, na para bang isinulat ito nang nagmamadali. October 25, I fear my sister. Beatrice looks at my daughter with so much hatred. I told my husband about the accident with the car brakes last week. He thinks I'm paranoid, but I know she did it. Hawak ang tala-arawan. Si Clara ay parang isang sundalong may hawak na sandata. Hindi na siya si Sofia na natatakot. Hindi na siya si Clara na nalilito. Ngayon, siya ay isang anak na naghahanap ng hustisya para sa kanyang ina. Nagpaalam siya kay Mang Lito, nangangakong babalikan niya ito at itatama ang lahat. Ang paglalakbay pabalik sa Maynila ay hindi na tulad ng dati. Bawat kilometro ay nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Kakaiba. Dumiretso siya sa library kung saan inaasahan niyang naroon ang kanyang Lola Victoria. Naroon nga ito, pero hindi ito nag-iisa. Nakatayo sa gitna ng silid si Beatrice. Ang muka ay kalmado at mayabang. Nasa tabi nito si Eduardo na hindi makatingin ng diretso sa kanya. At nakaupo sa mga sofa ang ilan sa kanilang mga pinakamalalapit na kamag-anak kasama na si Tita Consuelo. Ang mga muka ay seryoso at mapanghusga. Parang isang korte at siya ang akusado. Nagbalik ka na pala, impostor. Malamig na bati ni Beatrice. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Clara. Ang boses ay matatag. Habang mahigpit na hawak ang tala-arawan sa loob ng kanyang bag. Isang maliit na pagpupulong para linawin ang lahat. Sagot ni Victoria. Ngunit ang boses nito ay pagod at walang buhay. Tumingin ito sa kanya hindi na may pag-asa, kundi may pagkadismaya. Clara, Beatrice has shown us evidence. Anong ebidensya? Ngumiti si Beatrice, isang ngiti na nagpatindig ng balahibo ni Clara. Huwag ka nang magpanggap. Alam na namin ang lahat. May ipinakita si Beatrice na isang folder sa ibabaw ng mesa. Naglalaman ito ng mga litrato ni Mang Lito na kinunan ng palihim, mga dokumento na halatang peke na nagpapakita ng mahabang rekord ng panloloko at pagnanakaw di umano ni Lito. Si Lito Alcaraz, deklara ni Beatrice sa lahat, ay isang propesyonal na manloloko at ang babaeng ito, itinuro siya nito, ay ang kanyang kasabwat, isang batang ulila na tinuruan niyang magpanggap bilang ang nawawala kong pamangkin para makuha ang yaman ng mga Mendoza.
Hindi totoo yan, sigaw ni Clara. Talaga ba? Hamon ni Beatrice. Eduardo? Anak? Sabihin mo sa kanila. Hindi ba't nakita mo silang palihim na nag-uusap sa hardin? Hindi ba't kahina-hinala ang bigla niyang pag-alis matapos iyon? Napatingin ang lahat kay Eduardo. Si Clara ay napatingin din. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit si Eduardo ay napayuko lang. Nakita ko nga po silang nag-usap. Mahina niyang sagot. Puno ng pagkakasala. Gumuho ang mundo ni Clara. Maging siya ay tinatalikuran na rin siya. At ang talaarawan na iyan, sabi ni Beatrice, na para bang nababasa ang nasa isip niya. Isang desperadong hakbang. Napakadaling mameke ng isang lumang kwaderno sa panahon ngayon. Para siyang sinampal. Paano nalaman ni Beatrice ang tungkol sa talaarawan? Maliban na lang kung may sumusunod sa kanya. Wala nang natira. Wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang lola, ang mga kamag-anak niya, si Eduardo, lahat sila ay nasa panig na ni Beatrice. Nawalan na siya ng pag-asa. At ang pinakamatibay na ebidensya, ina, ay ito. Naglakad si Beatrice patungo sa pinto. Isang huling pag-arte. Isang huling bira para tuluyan siyang durugin. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasinungalingan ko. Sabi ni Beatrice, ang boses ay nanginginig sa peking emosyon. Natakot lang po akong aminin sa inyo na natagpuan ko na ang totoong Clara noon pa. Natakot akong baka masaktan kayo kapag nalaman ninyong simple lang ang naging buhay niya. Binuksan niya ang pinto. Isang batang babae ang pumasok. Kaedad niya, simple ang ayos at mukhang takot na takot. At sa leeg nito, nakasabit ang isang kwintas na may palawit na pilak na puso. Isang kwintas na eksaktong katulad ng sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Paano? Siya po ang totoong Clara Mendoza, deklara ni Beatrice. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. At mayroon siyang birthmark na wala ang impostor na yan. Itinaas ng babae ang laylayan ng kanyang manggas. At doon, sa kanyang braso, ay may isang maliit na marka na hugis buwan. Isang marka na wala si Clara. Isang marka na si Doña Victoria lang ang nakakaalam. Isang sikretong pampamilya na matagal nang itinago. Tumingin si Clara kay Doña Victoria. Ang mukha ng matanda ay blanko, puno ng sakit at pagkalito. Tumingin ito sa kanya pagkatapos ay sa bagong babae. At sa mga mata ng kanyang lola, nakita ni Clara ang huling patak ng pag-asa na tuluyan nang nawala. Tapos na, natalo na siya. Para kay Eduardo, ang eksena sa library ay parang isang mabagal na bangungot. Ang pekeng Clara, ang pekeng kwintas, at ang pekeng birthmark. Nakita niya ang pananabik sa mga mata ng kanyang lola nang makita ang marka at kasunod nito, ang tuluyang pagguho ng tiwala nito para sa totoong Clara. Nakita niya ang desperasyon, ang sakit, at ang tuluyang pagsuko sa mga mata ni Clara. Ang Sofia na minahal niya ng palihim at ang pinakamasakit sa lahat, naging parte siya nito. Ang pagsisinungaling na nakita niya silang palihim na nag-uusap ay ang huling pako sa ataol. Isang bagay sa loob niya ang nabasag. Ang pagkakasala ay parang isang laso na gumagapang sa kanyang mga ugat. Habang ang lahat ay nakapalibot sa bagong Clara, sinusuri ito na parang isang premyo. Walang sino man ang nakapansin sa tahimik na pag-alis ni Eduardo. Hindi siya makahinga. Kailangan niyang makaalis doon. Paglabas niya ng mansyon, umupo siya sa loob ng kanyang kotse. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang isip niya ay naglalakbay pabalik. Ang resibo ng private investigator, ang mga palihim na tawag sa telepono ng kanyang ina. Ang biglaang paglitaw ng isang totoong Clara na may totoong birthmark. Imposible, masyadong perpekto, masyadong planado. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan.
Isang desisyon na maaring sumira sa relasyon niya sa kanyang ina magpakailanman. Ngunit ito ang tanging paraan para mabuhay siyang muli ng may dangal. Pinaandar niya ang kotse. Mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa address na nakasulat sa resibo. Ang opisina ng Valderrama Private Investigation Services. Pagdating niya, pumasok siya na may bigat at autoridad na minana niya sa mga Mendoza. "Hinahanap ko si Mr. Valderrama," sabi niya sa sekretarya. "Sabihin mong anak ako ni Beatriz Mendoza. Urgent." Ang investigador ay isang lalaking nasa katanghalian ng edad. May malaking tiyan at mayabang na ngiti. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na nawala nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Eduardo. "Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Mr. Mendoza?" "Gusto kong makita ang lahat ng files na may kinalaman sa kasong ipinapagawa ng nanay ko," diretsang sabi ni Eduardo. "Pasensya na, sir. Pero confidential yon. Huwag na tayong maglokohan," putol ni Eduardo. Ang boses ay malamig at mapanganib. "Alam kong ilegal ang ginagawa ninyo. Peke, paninira ng reputasyon. Isang tawag ko lang sa mga abogado namin at sisiguraduhin kong hindi ka na makakatanggap ng kliyente kahit kailan." Nawala ang yabang ni Valderrama. Napalitan ito ng takot. "Pero kung ibibigay mo sa akin ang lahat," dagdag ni Eduardo, "mas mahinahon na ngayon. Ang buong file, ang mga orihinal na kopya, lahat ng komunikasyon ninyo ng nanay ko, babayaran kita ng doble at makakalimutan kong nag-usap tayo." Ilang minuto nang nakakabinging katahimikan. Sa huli, tumayo ang investigador at kinuha ang isang makapal na folder mula sa isang bakal na cabinet. "Ito na lahat," sabi nito. Inilapag ang folder sa mesa na parang isang bagay na nakakapaso. Sa loob ng kanyang kotse, binuklat ni Eduardo ang folder. Nandoon ang lahat. Ang mga litrato ni Mang Lito, ang mga pekeng dokumento, at ang pinakamatindi sa lahat, ang profile ng isang babae. Isang part-time na artista sa teatro na nagngangalang Lisa Cruz. Nakasulat doon ang kanyang mga sukat, ang kanyang karanasan sa pag-arte, at isang tala. "Subject hired to act as Clara. Prosthetic birthmark to be provided." Mayroon ding kopya ng isang text message mula sa kanyang ina. "Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa ng birthmark. Dito nakasalalay ang lahat." Napasuntok si Eduardo sa manibela. Ang galit at pagkadismaya sa kanyang ina ay halos magpasabog sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng hepe ng seguridad ng mga Mendoza, si Mang Tonyo, isang taong mas matapat pa sa anino ni Doña Victoria. "Mang Tonyo," sabi ni Eduardo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "May ipapagawa ako sa inyo." Pagbalik niya sa mansyon, ang paglilitis ay tapos na. Si Clara ay nakaupo sa isang sulok, mag-isa at talunan. Ang pekeng Clara naman ay nasa tabi ni Doña Victoria, umiiyak at nagkukwento ng kanyang mahirap na buhay. At si Beatriz ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina, ang reyna ng kanyang kaharian. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Eduardo. Naglakad siya papunta sa gitna ng silid. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa sahig na marmol. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Huminto siya sa harap mismo ng kanyang ina. Hawak ang folder na magiging katapusan ng lahat. Tumingin siya kay Beatriz, hindi na bilang isang anak na masunurin, kundi bilang isang hukom. "Ina," sabi niya. Ang boses ay matatag at malinaw. Naririnig ng lahat. Oras na para itigil ang lahat ng kasinungalingan na ito. Ang mga salita ni Eduardo ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Beatriz. "Eduardo, ano ang pinagsasasabi mo? Huwag kang gumawa ng eksena." Ngunit hindi natinag si Eduardo. Ibinato niya ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang mga litrato at dokumento ay kumalat na parang mga baraha ng kasinungalingan. "Ito po ang katotohanan, Lola," sabi ni Eduardo, bumaling kay Doña Victoria. Isang investigador na binayaran ni Mama
para sirain ang pangalan ni Mang Lito, isang artistang binayaran para magpanggap na si Clara at isang pekeng birthmark na gawa sa prosthetics. Napatayo si Beatrice. Kasinungalingan, huwag kayong maniwala sa kanya. Pero huli na, sa isang senyas mula kay Eduardo, pumasok si Mang Tonyo kasama ang 2 pang security guard. Kasama nila ang babaeng nagpapanggap na si Clara. Nang makita ng babae ang folder, namutla ito. Sir Eduardo? Lisa Cruz, tama ba? Tanong ni Eduardo. Malamig ang boses. Sabihin mo sa kanila ang totoo at poprotektahan kita. Magsinungaling ka at hahayaan kitang makulong kasama ng nag-utos sa'yo. Nagsimulang manginig ang babae. Tumingin ito kay Beatrice na pinanlalakihan siya ng mata. Isang babala. Ngunit mas nanaig ang takot. Pipatawad po, sabi nito. Humahagulgol. Artista lang po ako. Binayaran po ako ni Ma'am Beatrice para gawin ito. Pekeng-peke po ang birthmark. Pandikit lang po iyan. Isang malakas na paghinga ng gulat ang naririnig mula sa lahat. Si Doña Victoria ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay hindi maipinta. Dahan-dahang tumayo si Clara. Ang pag-asa na namatay kanina ay muling nabuhay. Tumingin siya kay Eduardo. Isang tingin ng pasasalamat na walang katumbas na salita. Beatrice, halos pabulong na sabi ni Victoria. Bakit tahit? Dito na sumabog si Beatrice. Ang lahat ng pagkukunwari, ang lahat ng kontrol ay nawala na parang bula. Bakit? Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng galit na naipon sa loob ng maraming taon. Dahil pagod na ako, ina. Pagod na akong maging pangalawa lang palagi. Mula pagkabata, si Cecilia na lang palagi. Si Cecilia ang maganda. Si Cecilia ang matalino. At ako ang anino niya. Kahit ang pagmamahal ninyo, ipinagkait ninyo sa akin. At nang mamatay siya, akala ko sa wakas ako naman, pero hindi. Kahit ang multo niya, hindi ako tinantanan. Iniwan niya ang anak niya, ang tagapagmana, isa pang Cecilia, na aagaw sa lahat ng dapat ay para sa akin at sa anak ko. Tumingin siya kay Clara. Ang mga mata ay nag-aapoy sa purong puot. Kaya kinuha ko siya. Inalis ko siya sa buhay ninyo para maranasan ninyo ang sakit na naramdaman ko, para malaman ninyo kung paano ang mawalan. Pero bumalik ka pa. Sigaw niya, dinuduro si Clara. Bumalik ka para sirain ulit ang buhay ko. Hindi mo lang siya inalis, Beatrice, sabi ni Clara sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Ipinakita niya ang tala-arawan. Pinatay mo rin ang nanay ko. Ano? Gulat na tanong ni Victoria. Ang kapatid mong perpekto? Tumawa si Beatrice ng malakas, isang tawang nakakakilabot. Oo, ako nga. Ako ang pumutol ng preno ng sasakyan niya. Isang maliit na aksidente lang dapat. Isang babala. Pero mas magaling ang tadhana. Namatay siya. Nawala siya sa landas ko. At dapat ay nanatili na siyang patay. Ang pag-amin na iyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Napahagulhol ng malakas si Doña Victoria. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang apo ay pinalitan ng mas matinding sakit ng katotohanang ang isa niyang anak ang pumatay sa kapatid nito. Napasubsob ito sa kanyang upuan. Ang katawan ay nanginginig. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa mga sigaw. Si Beatrice, matapos sa mailabas ang lahat ng lason sa kanyang dibdib, ay parang isang lobong nawalan ng hangin. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang inang nawasak, sa kanyang anak na tumalikod sa kanya, sa mga kamag-anak na nakatingin sa kanya na may pagkasuklam. Wala nang natira. Wala na siyang kakampi. Naglakad papalapit sa kanya ang mga security guard. Hindi na siya pumalag. Huminto siya sa tapat ni Clara. Ang kanyang mga mata ay wala ng apoy. Tanging isang malamig at basag na kawalan. Sana hindi ka nalang bumalik. Bulong niya.
Iyon ang kanyang huling mga salita bago siya tuluyang ilabas ng silid at ng buhay nila magpakailanman. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting napalitan ng isang mahinahon ngunit mabigat na katahimikan. Si Beatrice ay humaharap sa hustisya. Ang kanyang pangalan ay naging isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng mga Mendoza. Ang mansyon na dating puno ng tensyon at mga lihim ay ngayon ay isang lugar ng paghilom. Si Doña Victoria ay hindi na kasing sigla ng dati. Ang mga pangyayari ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang puso't isipan. Madalas na lang siyang nakaupo sa kanyang silya sa hardin, nakatingin sa malayo. Ngunit ngayon, may kasama na siya. Lumapit si Clara. May dalang isang tasa ng mainit na tsaa at isang libro. Lola, tawag niya. Mahinahon. Gusto niyo po bang basahan ko kayo? Tumingin sa kanya si Doña Victoria. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon. Salamat, Apo. Umupo si Clara sa tabi niya. Hindi na sila ang donya at ang heredera. Sila na ngayon ay isang lola at isang apo. Dahan-dahang pinupulot ang mga basag na piraso ng kanilang pamilya. Patawarin mo ako, Clara, biglang sabi ni Victoria. Ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako dahil hindi kita pinaniwalaan, dahil sa aking pagiging bulag. Hinawakan ni Clara ang kamay ng kanyang lola. Mainit ito, ngunit marupok. Tapos na po yun, Lola. Ang mahalaga ay ang ngayon. Sa kabilang dako ng hardin, nakatayo si Eduardo. Tahimik na pinagmamasdan sila. Matapos ang lahat, pinili niyang manatili, hindi para sa yaman o sa pangalan, kundi para tumulong sa pagbangon ng pamilyang sinira ng sarili niyang ina. Kinagabihan, nagkita sila ni Clara sa dalampasigan na malapit sa mansyon. Ito ang paborito nilang lugar para mag-usap. Kumusta na siya? Tanong ni Eduardo. Unti-unti nang bumubuti, sagot ni Clara. Kailangan lang niya ng panahon. Naglakad sila sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay parang musika sa kanilang mga tainga. Clara, sabi ni Eduardo, huminto ito sa paglalakad. Gusto kong humingi ng tawad dahil kahit kailan, hindi ko maiaalis ang katotohanang nagduda ako sa'yo na sinaktan kita. Hinarap siya ni Clara. Tinitigan niya ang lalaking nagsakripisyo ng sariling ina para sa katotohanan. Naiintindihan ko, Eduardo. Mahirap ang sitwasyon mo. Hindi sapat na dahilan yon, giit niya. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa'yo. Isang araw, nagpaalam si Clara na aalis siya saglit. Pumunta siya sa sementeryo. Una niyang pinuntahan ang isang simpleng puntod. Lydia at Lito Alcaraz. Pumanaw na rin si Mang Lito ilang linggo na ang nakalipas dahil sa sakit sa baga na matagal na niyang iniinda. Inilapag ni Clara ang isang bungkos ng puting bulaklak. Nay, tayta bulong niya. Maraming salamat po sa pagmamahal at sa pagpapalaki sa akin. Utang ko po sa inyo ang pagiging matatag ko. Kayo po ang nagturo sa akin kung paano maging si Sofia. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa isang malaking mausoleo. Cecilia at Ricardo Mendoza, ang kanyang mga tunay na magulang, inilapag niya ang isa pang bungkos ng bulaklak. Mama, Papa, sabi niya, hinahaplos ang malamig na marmol. Salamat po sa buhay na ibinigay ninyo. Patawad po kung ngayon ko lang kayo nadalaw. Ngayon buo na po ako. Tanggap ko na po kung sino ako. Pagbalik niya sa mansyon, may iniabot sa kanya si Doña Victoria. Isang maliit na kahon na pelus. Pagbukas niya, naroon ang isang kwintas, pilak na may palawit na puso. Ito ang pares ng kwintas mo, paliwanag ni Victoria. Ang nanay mo, mayroon din siyang ganito. Itinago ko ito sa loob ng 20 taon, umaasang balang araw, maibibigay ko ito sa iyo. Kinuha ni Clara ang kwintas. Isininuot niya ito
kasama ng luma niyang kwintas. 2 puso. Isa mula kay Sofia, isa mula kay Clara. Hindi na siya kailangang pumili. Siya ay pareho. Ang lakas ni Sofia at ang karapatan ni Clara, ngayon ay iisa na. Lumabas siya sa balkonahe. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan. Lumapit sa kanya si Eduardo, isang tahimik na presensya sa kanyang tabi. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ano man ang nakaraan, sabi ni Eduardo, ang boses ay puno ng sinseridad. Handa akong bumuo ng bagong hinaharap. Kasama ka, Clara. O Sofia, kahit sino sa kanila. Tumingin si Clara sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pag-asa. Hindi na mahalaga kung ano ang tawag sa kanya. Ang mahalaga, sa wakas, malaya na siya. Sa wakas, nakauwi na siya.